Tanong, paano mo maaabot yung mga pangarap mo sa buhay? Paano mo ma-achieve yung goals na naset mo sa buhay mo? Kasi ang daming tao, ang daming goals, pero puro goals, puro pangarap at puro panaginip, hindi naman naabot. No? Kunyari, sa financial life niya, gusto niya, sana maabot ko tong pera na to, income ko bawat buwan. Hindi naman nangyayari. Or sa career mo, gusto mo, sana yan ang trabaho mo, hindi nangyari. O kaya sa relationships, sana ganito mangyari. Or sa health, no? Sana ganito yung aking timbang. Ito yung exercise na gagawin ko, hindi naman na nangyayari. Bakit ganun? Lagi ako nabibigo. Ito ang dahilan. Kulang sa dalawang bagay. Pag wala tong dalawang to, hindi mo pwedeng maabot yung mga pangarap mo. Pero kung meron tong dalawang to, ay nako, you will be able to reach your goals. Ano yun? Pag-usapan natin ngayon. Alam mo, I want you to imagine, pumupunta ka sa Baguio, dinadrive mo yung kotse mo. Habang papunta ka doon, may makikita kang roadblock, inaayos yung daan. Anong gagawin mo? Syempre, iikot ka, hanap ka ng daan, traffic masyado yung isang kalye. Anong gagawin mo? Uy, masyadong traffic. Anong gagawin natin? Sige, detour tayo. Makakapunta ka sa Baguio. You will be able to arrive in Baguio. Maski sabihin mo na-delay ka ng konti, invest na 5 hours, 7, 8, 9, 10 hours. Bakit ka nakarating sa Baguio? Dalawang bagay. Number 1, commitment. Committed ka sa destination. Pupunta tayo sa Baguio. Hindi yung, roadblock. U-turn na tayo, uwi na tayo sa Manila. Hindi ganun. You're committed. Number 2, flexible ka. Pag may roadblock, sige, hindi pwede dito. Hanap tayo ng ibang daan. Kaibigan, para maabot mo yung mga pangarap mo, kailangan mo yung commitment and flexibility. I'll talk about commitment muna ha. Isipin mo to. Kasi ang dami mga tao sinasabi nila, kulang ako sa motivation, Brother Bo. Ang motivation overrated. Ibig sabihin, hindi lang motivation ang kailangan mo. Motivation starts you in the journey. Commitment makes you finish the journey. It's commitment. Kulang yung desire. Iba yung commitment. I'll give you an example. Kwento. Pusa, gutom, hanap ng pagkain. May nakita siyang daga. Habol siya. Pagkain! Yung daga naman, takbo rin, no? Alam mo, after the chase, habol sila ng habol. Yung pusa, yung daga, no? Nakatago dun sa maliit na butas, no? Hindi na maabot ng pusa. Nag-give up yung pusa. Bakit? Ang pusa desired the mouse. No? Desired. Gusto ko yan. Kainin ko yan. Pero mamamatay ba yung pusa pag hindi niya makuha yung daga? Hindi. Yung daga, sa takbo niya, alam niya. Pag nakuha siya, wala na. Game over. Committed siya to survive. Kaibigan, yung commitment mo ba to survive? Kung hindi mo maabot yung goal mo, mamamatay ka ba? Dapat unstoppable ka. I'll give you an example. Itong full tank na ginagawa ko araw-araw, mahirap to. Nakakapagod. Biruin mo, ilang taon ko nang ginagawa to. Araw-araw. Ginagawa ko pa rin. Bakit? Committed ako eh. Alam mo kung bakit? I want to serve people. I want to serve you. At ito yung pinapagawa ni Lord sa akin eh. So gagawin ko. Ngayon, ang makakapigil lang sa akin, ito. Pag si Lord mismo na rin, magsabing, Bo, pahinga ka na. Okay na. Thank you Lord. Titigil na ako. Pero ngayon, I'm committed. Ang commitment, ganun eh. You're unstoppable. Sige, ito yung pinapagawa. Itong gagawin. You need to be able to do that. There are times, pagod ako sa dami mo kong ginagawa. Pero, full tank, kailangan gawin. Commitment is that. Pero hindi lang commitment. Kailangan may flexibility ka rin. Ano ibig sabihin nun? You're committed to the purpose, but you're flexible to the process. Ano ibig sabihin nun? Yung closed yung isang daan, papuntang Baguio, di hanap ka ng ibang daan. Very important. Flexible ka. Alam mo, nung nasa Anawim ako, nakatira ako doon. 3 years ako nandun eh, yung aming home for the abandoned elderly.
Ano yun eh, bukid yun, 5 hectares, ang ganda-ganda. Dami mga puno, nagkaroon ng bagyo. Ay grabe, ang tindi ng bagyo. Paggising ko sa umaga, nandun ako sa bahay kubo ko, paggising ko, buti nga, nakatayo pa yung bahay kubo ko. Eh. Pero paglabas ko, yung mga puno ng pagkalaki-laki, wala, tumba. Yung iba, bali yung trunk, yung branches, ang bali. Pero may isang puno, nakatayo pa rin. Ano yun? Yung bamboo. Ay, ang bamboo, napakagaling. Doon ko nakita, ang galing ng bamboo. Kasi nung bagyo, nakahiga na yun. Pero pagkatapos ng bagyo, tayo ulit. Di ba? Flexible. So, very important to be flexible so that you can survive and so that you can reach your goals. Ang ebanghelyo natin ngayon tungkol kay Joseph, Saint Joseph. He was committed to God. In fact, si Matthew tawag sa kanya righteous. Sa Bible, bihirang-bihira yung nagtumawag sa isang tao na righteous. Ang mga righteous lang sa Bible, si Joseph sa Old Testament. Joseph rin ang pangalan. Yung anak ni Jacob na naging governor ng Egypt, righteous yun. No? Di ba, nagkaroon din siya ng mga panaginip at nangungusap si Lord through dreams. Si Joseph rin, Saint Joseph sa New Testament, ganun na ganun rin. Galing, no? Tapos si Job, ay, righteous rin yun. Si Noah, righteous rin yun. So, bihirang-bihira, may bibilang mo. Kaya si Saint Joseph, nako, special. Committed siya kay Lord. Pero flexible. No? Because he was righteous, he wanted to divorce Mary. No? Kasi yun nga, pregnant. Quietly. Separate quietly. Pero nangusap si Lord, wag, kalooban ko yan. No? Bago siya. Diba? Nagbago ng action. Dasal tayo that we will be like Saint Joseph. And I pray for you that you will be committed and flexible. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Panginoon, basbasan mo yung kaibigan ko na sana maging committed talaga sa mga pangarap at mga panaginip na ikaw mismo naglalagay sa kanyang puso. At Lord, gawin mo rin siyang flexible. Panginoon, bigay mo sa kanya yung dalawang katangian na to para magawa niya yung dapat niyang gawin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, basbasan mo. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yay! Reminder, #9010challenge. Gawin mo. At kung gusto mo makatanggap ng Full Tank Saturday and Full Tank Sunday para kompleto yung linggo mo of inspiration, maging Full Tank supporter. And the way to do that is you click on that button sa ilalim ng video sa Facebook nakalagay Support Now. Pag naging Full Tank supporter ka, you will share in our mission. Because of you, makakagawa pa tayo ng ministry at you will receive Full Tank Saturday and Full Tank Sunday. Maraming salamat. God bless you. I will see you tomorrow.